Okay, narinig majority, no? So, sige. So, hindi ko napapatagalin, guys, no? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Miss Nara May Caldera. So, dati po akong empleyado. Actually, I am a former medical technologist. Okay, nasa laboratory po ako nagtatrabaho and I've been in the medical field for the past 11 years. Okay, so actually, ang pinaka-goal ko talaga bakit ako nagsimula ng business kasi early retirement. Alright? So, in God's grace, no, nang natagpuan ko ang business na to at talagang sineryoso ko siya, I am happily unemployed at the age of 33. Okay? 33 pa lang po ako pero wala na akong trabaho. Pero right now, kahit wala akong trabaho, kumikita tayo dito sa business. So, yun naman talaga ang pinaka-goal natin, di ba? Hello sa mga nag-hi dyan. So, sige, guys, hindi ko napapatagalin, no? Kasi tonight, napaka-excited ko kasi I will be sharing something na very meaningful sa ating pagnenegosyo. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga iba't ibang characteristics and benefits ng ating produkto. Okay? Kung ano ba talaga ang naitutulong nito sa atin, sa ibang tao, at sa business po natin. Okay? So, of course, I know na alam niyo yung produktong pag-uusapan natin. Of course, our GC Organic Barley. At sa mga makakapagpatapos ng ating training for tonight, meron po akong bonus na ibibigay. Okay? I will be teaching you kung paano po natin siya ipupush na ibibenta. Okay? So our topic is not about healthy money lang, but also how to sell. Okay? Sinong gusto nun? Tips, bibigyan ko po kayo ng aking sikreto or scripts no na ginagamit when I started this business. Okay? Siyempre, madami no kasi I know sa mga bago medyo may struggle talaga sa pagbebenta. And don't worry kasi I will be teaching you kung paano natin yan ipupush. Okay? So sige, hindi ko na po papagalin guys no. Mag-share lang ako ng screen ko. Ayan. So unang-una, yan. So hindi ko na ano no, i-ano ko na to yung slide na to kasi nagpakilala na pala ako. So ito yung aking dating ano field. So parang ano ha, pruweba licensed medical technologist po ako. Okay, nagtrabaho ako sa Iloilo, nagtrabaho ako sa Manila as a medical technologist, generalist, naging head department din po ako, and of course I also became a COVID swabber during the pandemic. Kaya po ako napadpad sa Manila. Alright? So, sige. So, o ano po muna, sino po ba dito ang may ano po? Also a medical practitioner. Pa-type in po ako ng me sa chat box kung medical practitioner ka din. Okay, pa-type in ako ng me. I think kanina, no, may isa tayong bagong-bago dito na medical practitioner na narinig ko kanina, yung ating from, ano ba yon, Germany ba yon or Denmark? Ayan, me, yung mga nagmi-me. So, ang dami din pa. Iba pa ba? Kami lang ba ni ano, ni Earth? Yung iba. But anyways, regardless, yan. So anyway, what we'll be talking about is healthy money. Alright? So sa healthy money, yan. According to studies daw, the human body has the innate capacity to heal itself. Ibig sabihin, ang katawan natin meron pong natural na pamamaraan para iwasan or labanan ang mga sakit. Okay? Pero bakit pa din ba tayo nagkakasakit despite na may ganong capacity yung katawan po natin? Okay? Kasi ito po ang causes ng mga sakit. Alright? I'm sure ang dami nyo po ditong nakarelate sa number one cause, no, bakit tayo nagkakasakit is stress. Okay, sino ba ngayon dito stress, guys? Patay mo ako ng stress sa chat box. Sinong stress dito? Kasi lahat talaga tayo nakaka-relate, no? Stress sa family, stress sa trabaho, stress sa relationship, stress sa kamag-anak, 'di ba? Stress. O yun, guys. Kung ako sa'yo, iwasan mo na yan kasi ano yan, nakakasakit yan. Or kumbaga, nakakadulot po yan ng sakit. Okay, next, toxin buildup. Alam niyo ba ang stress? Kapag ikaw masyadong stress, yung katawan mo humihina. Tapos, mas napapasok yung mga toxins sa katawan natin, nagbi-build up, na which will contribute bakit ka manghihina. Okay? Next, poor nutrition. Naku, sa mundo ngayon or sa panahon ngayon, very fast moving talaga ang ano, ang ang mundo, ang buhay. Na even pagkain, no, ginagawa ng fast food. 'Di ba? Mahilig tayo sa McDo, Jollibee, KFC. Tama? But then, in all honesty, in all reality, that contributes poor nutrition. Kasi bakit? Kasi, di ba, mas dinadagdagan ng preservatives, ng additives, para mas maging masarap yung pagkain na fast food. Okay? Kasi
Kasi sa totoo lang, ang totoong healthy na pagkain, it takes time talaga siyang lutuin. Tama? Alright. So, yun for nutrition. And sobrang busy natin, mahilig talaga tayo mag-food panda, mag-grab. Diba? So, ganun po, nakaka-contribute talaga yan sa poor nutrition ng katawan natin. Tapos, lack of sleep and rest. Okay? So, ang dami dito siguro, no? Especially mga kababayan natin, mahilig or walang choice, nag-OOT. Madaming time na binubuho sa trabaho para magkaroon ng mas malaking pera. Tama? Pero guys, alam niyo yung lack of rest or lack of sleep, wag niyo po yung ano, kumbaga, wag niyo siyang araw-arawin. Kasi again, nangihina po yung katawan natin kapag ganyan. Okay, infection. So, pag sinabi mong infection, napapasukan ng bacteria or virus yung katawan natin. Okay, nai-infect ka. Kaya, talagang ano siya, nakakapasok siya ng kung anong-anong sakit. Okay? So, guys, eto ha, causes to. Simple lang siya, pero naku, okay lang sana kung magkasakit ka. Eh, paano kung magiging 50-50 yung buhay mo dito? Okay? So, again, yan po ang pag-uusapan natin. Okay? Okay, wait lang guys ha. Ayan, so sorry. Ayan, so major causes of death. In modern days, most deaths are caused by diseases and not because of old age. Agree ba kayo guys na sa mga sinaunang tao, ang mga tao iba yung lifestyle. Most of the reason bakit po sila namamatay kasi dahil sa katandaan. Pero ngayon, sa panahon natin, no, iba't ibang klasing sakit ang causes ng pagkamatay ng tao. Okay? So ano yung mga nagiging factors po nun? Yun yung pag-uusapan natin for tonight. So, ano po ba ang top leading causes of death from 1999 to present? Okay, this is based on statistics guys ha. Hindi po to siya gawa-gawa. So, unang-una is heart disease or atake sa puso. So, kapag sinabi mong heart disease or atake sa puso, ako talaga personally natatakot po ako dito. Kasi traidor to eh. Hindi mo alam kung meron kang ganito, kung meron kang anytime matitrigger to sa'yo, hindi mo alam. Or sino pa dito ang naka-experience na kanina, nakausap niya to yung tao na to, tapos the next day, nagulat, deads na pala. 'Di ba? Ganon ka-traidor ang ganitong sakit. Na ikaw, kapag hindi mo pinahahalagaan yung kalusugan mo, hindi mo din sure, baka ikaw meron ka na ng ganito. 'Di ba? Kasi ako right now, when I discovered this na ang dami palang cases na ganito, talagang sinabi ko sa sarili ko, I have to take care of myself. Okay? So, cancer and tumor. Alam niyo guys, dito, ang number two na to, dati, ang thinking natin, sakit to ng mga mayayaman. Tama? Sabi ng dati, no, sakit yan ng mga mayayaman. Pero ngayon, guys, walang pinipili to. Bata, matanda, babae, lalaki, kahit anong age po yan, mayaman, mahirap, anytime, pwedeng magkaroon ng cancer. This is already global. Okay, hindi lang po sa Pinas. Okay? Diabetes, yan. Ito po sa diabetes talaga, madaming nakaka-relate yung mga Pinoy. Actually, this is the number one sa Pilipinas. Oh, nagre-raise ng hand si ano. Nagre-raise ng hand si Miss Ers. Yan. Pero alamin natin mamaya, Miss Ers, bakit ka po nagkaroon ng diabetes. I think alam mo naman po yun, no? So anyways, dahil din ito sa kinakain natin, mahilig tayo sa soft drinks, di ba? Ayaw nating hindi lumilipas yung meal natin kapag walang soft drinks. Ako dati guilty ganun na. Ewan ko na lang sa iba. Especially kapag masarap, sisig yung pagkain mo, lechon yung pagkain mo. 'Di ba? Sarap talagang parisan ng na soft drinks yan. Pero again, no, sa mga taong may cases ng diabetes, actually they have been struggling talaga in terms of maintaining their lifestyle kasi madami pong bawal sa kanila. Alright? So, insomnia. Okay, yung mga hindi nakakatulog, guys, when you think, no, Coke Light na lang. Coke Light na lang, pero grabe pa din yung sugar nun. Okay? So, insomnia, again, sa mga hindi nakakatulog, akala mo, no, hindi ka lang nakakatulog kasi kinilig ka lang sa crush mo. Pero guys, wag mo manihin yan kung meron kang struggle sa pagtutulog kasi nakakamatay po yan. Okay, mamaya, discuss po natin. Okay? So, proceed tayo. Yan. Unang-una, cardiovascular disease or what we call, no, CVD. Okay? So, ito ang una nating pag-uusapan. Ito yung atake sa puso. Alright? So, heart disease and stroke kill 1/3 of all deaths globally. Imagine, 1/3 globally. Ang dami po nun. Mag-ilan po ba ang tao sa buong mundo?
Tapos one-third po doon is, ang cause is atake sa puso. 'Di ba dati nung pandemic, takot na takot po tayo sa virus. Pero in all honesty, hindi po umabot no ng one-third ang namatay sa pandemic. Okay? Number one pa din talaga ang CVD. Okay? And in the Philippines, no, fact shows that this is the number one killer in the country. Alright? Madami po tayo dito sa Pilipinas na inaatake sa puso. So what is cardiovascular disease? It refers to a range of conditions that if affect the heart and blood vessels, including coronary artery disease, heart attack, stroke, heart failure, and more. Several factors contribute to the development of cardiovascular disease. Okay, na nosebleed kayo, no? Pero to make it simple, no? Ang puso kasi natin, meron po yung mga ugat na nakakonect para maka-pass on yung ating dugo, matransport yung dugo sa katawan natin para magbigyan tayo ng oxygen, nutrients, at para mag-pump po yung heart. Kapag yan, meron dyan ang nagbara, so yun po ang nagiging cause ng cardiovascular disease. Okay? Nakaka-follow po ba? Patay po ako ng yes sa chat box kung nakaka-follow po tayo. Baka kasi mamaya, no, medyo mabilis tayong magsalita. Ayan. Nakaka-follow ba? Okay, yes, sige. So proceed tayo. Okay. Yan. So according to the World Health Organization, cardiovascular diseases are leading causes of death globally, taking an estimated 17.9 million lives each year. Imagine, yung one-third pala yun, 17.9 na tao globally. And that is annual. So imagine kung gaano kadami ang tao nangangailangan ng tulong, no, in terms of their heart problems. Alright? Yan. So next po tayo. Bakit nagahang aking yung slide? Ayan. So ano po ba ang reason or paano po natin ba nakukuha ang pagkakaroon ng CVD? Okay, of course, unhealthy diet. 'Di ba? Ito yung burger, favorite talaga nito eh, no? Favorite natin to, fast food, burger, fries, donuts, at soft drinks as I've mentioned kanina. Okay? So consuming foods high in saturated and trans fat, cholesterol, sodium, and sugar can contribute to the buildup of plaque in hearts, leading to atherosclerosis or hardening and narrowing of arteries. Ibig sabihin guys, lahat ng mga taba, lahat ng mga additives na nakakontribute, bakit nabablock yung ating ugat, no? At ugat sa papunta sa puso, no? These are things na naiipon siya kumbaga na nahihirapan mag-pass through yung ating blood para makapag-distribute ng nutrients and oxygen sa buong katawan po natin. Okay? So, sige. So, that is ang healthy diet. Tapos, samahan mo pa ng junk food. 'Di ba? Minsan yung junk food, inuulam na. Meron ba dito nag-uulam ng junk food? Okay, so minsan kasi since sobrang fast-paced talaga yung buhay, yung tao gusto na talagang mabilisan. So kahit junk food, inuulam na. I think nakita ko po yan sa PPB collab, no, na sa recent na season, nag-uulam sila ng junk foods. And guys, okay lang po yun kapag from time to time lang, pero wag namang araw-arawin, okay? Kasi hindi na po talaga yan healthy. Alright, meron ba mga nagchat-chat? Wait, hindi ko na nakikita yung chat nyo, guys, ha? Crackling with the rice. Oo, kasi may suka na. 'Di ba? So, yun. Kahit ako dati, nag-aano din ako niyan. Ginagawa ko din po yan. Fan ka pala ng PBB? Hindi naman, nakita ko lang sa mga feeds ko. Hindi ako fan, pero nakikita ko siya. Alright, so ganyan. Yan po, yung ating, yung number one, na paano tayo na-acquire yung CVD. Next is physical inactivity, guys. Yan. O, di ba? Mahilig tayong mag-Netflix, tapos samahan pa natin ng popcorn, ng soft drinks. 'Di ba? So physical inactivity, wala pong galaw, no? Wag galaw-galaw konti, guys, no? Lack of regular exercise or physical activity can increase the risk of developing cardiovascular disease. Exercise helps in maintaining a healthy weight, controlling blood pressure, and reducing cholesterol levels. Now, kung medyo healthy ka ngayon, no? Medyo malusugin ka ngayon, kailangan talaga na nagkakaroon ka po ng physical activity. Hindi naman siya kasi need na strenuous. Dapat meron lang po galaw sa katawan mo
para ma-convert lahat ng mga naipon mong taba, naipon mo taba at naipon mo mga kinain sa pagkain into energy. Kasi magsa-stock up po yan sa food. Tama, galaw-galaw bago pumanaw. Tama yon Coach AR. Ganyan talaga, galaw-galaw bago pumanaw. Okay? Yon. So, ayan guys. Yan. A 20-minute daily walk. Pwede na. Okay, hindi mo kailangan magbuhat na mabibigat. Kasi again, a 20-minute daily walk every day improves heart health in those with high CVD risk. Okay, so kung ngayon, kung ang asawa mo, di ba, nakahilata, sipain mo. Sipain mo, sabihin mo, concern lang ako sa'yo kasi ayaw ko magkaroon ka ng atake sa puso. Yan. So, ibig sabihin lang yan, i-ano mo siya, i-encourage mo siya na gumalaw-galaw. And syempre, sabayan mo din. Baka mamaya ikaw, hindi ka din talaga nag-exercise naman. Okay? So, again, galaw-galaw bagong pumanaw. Alright? So, number 3, tobacco use. Yan, sa mga nagsismoke po dito, I'm sure the reason bakit nyo yung ginagawa, nagre-relieve kayo ng stress, di ba? Kasi kapag nag-inhale, exhale ka, talaga nakaka-relax siya eh. Pero actually, smoking and exposure to secondhand smoke are significant risk factor for heart disease. Chemicals in tobacco can damage blood vessels and the heart, leading to atherosclerosis. So, ibig sabihin, alam nyo, ang nicotine sa sigarilyo, ano po yan, anong tawag po doon? Nakakalutong ng ugat. Kumbaga, parang hindi na nagiging elastic yung ugat natin. Okay, ano bang tamang term doon? Nakalimutan ko. Hindi siya nakakalutong. Basta nag-harden. Yan, i-English ko na lang. Nag-harden po yung ugat. Kasi usually yung ugat, na elastic po yan. Okay? So kapag nag-harden yung ugat, yan, pwede siyang maging cause ng blockage ng daloy ng dugo sa katawan natin. Okay? So even one cigarette a day can still kill you, study finds. Sino ba ditong nakarinig dati? Yung isang stick ng sigarilyo, katumbas niyan or nagmaminus po ng isang araw ng buhay mo. Di ba dati may ganon? So actually that is true, guys. Especially kahit nagbe-vape ka, ganun pa din naman. May nicotine content pa din naman yan. Alright? So, again, kung pwede lang, kung smoker ka ngayon, I'm sure hindi madali na itigil po yan. Pero, no, mas be intentional no na matanggal yan sa sistema mo. Okay, kasi again, ano po tayo dito mga health ambassador. So dapat tayo mismo no ginagawa kung ano yung tinuturo natin. Okay? Mas malala pa ang third hand smoke, yung heavier particulates na di mo na malayan dumikit sa soft furnishing like curtains, throw pillows. Pag namatamaan mo, lilipad, mahihinga mo. Tama. Okay? Kasi again, may mga molecules po tayong tinatawag na dumidikit po talaga sa kung saan tayo gumagalaw. Alright? So sige, number 4. Eto na, number 4, high blood pressure. Okay? Elevated blood pressures can damage arteries over time, making them more susceptible to atherosclerosis, heart attack, and stroke. Okay? If hindi nakakadaloy no, ang dugo sa ugat, definitely nagkakaroon po ng presyon. Okay? Nagkakaroon po ng presyon doon or pressure doon sa ugat kung saan po may blockage. So, ang best example na bibigay ko is para yung hose, 'di ba? Yung hose na naka naka-connect doon sa running water, pag binlock mo po yung medyo butas, 'di ba anong nangyayari? Sumisirit yung tubig. So, ganun po yung analogy ng high blood pressure. Okay? Na yung presyon no, hindi na kontrolado ng ugat natin. Okay? Yan. So, binge drinking. Yan, sa mga mahilig dito mag-party-party, no? High blood pressure, a lethal combo. Okay? Kapag ikaw daw ay bisyo mo na, no? When say binge drinking, bisyo. Okay? Iba yung occasional lang, iba kapag every may event lang. So, alcoholic ka. So, nakaka-contribute po yun sa high blood pressure. Okay? So, number 5, high cholesterol levels. Alright? So, ito guys, meron ako ituturo to dito sa inyo kasi I'm sure most of you dito nagpapalaboratory. Again, medical technologist po ako, so meron po akong ituturo kung ano po ang kailangan ninyong tingnan kapag nagmo-monitor po kayo ng taba nyo sa katawan. Okay? High levels of LDL or low density lipoprotein cholesterol, often termed as bad cholesterol, can lead to the build-up of plaque in arteries, restricting blood flow to the heart and brain level. Sa mga nagpapalabs po dito, meron po diyang lipid profile. Tama?
Ang kailangan nyo i-monitor sa lipid profile nyo is una-una, cholesterol levels. Tapos yung pangalawa, ito yung LDL. Okay? Kasi ang LDL actually, normally, ang purpose nito sa katawan is to bring fat sa cells para mag-repair. Okay? Pero kapag nasobrahan po ang LDL sa ating katawan, nabibuild up po siya sa ugat. Na again, which causes no, na magkaroon ng cardiovascular disease. Okay? Now, sino nagtatanong, ano naman po ba ang HDL? Sa mga palagi naglalabs po dito. Ang HDL naman, that is what we call high density lipoprotein. Yan naman po ang nagre-remove ng excess fat sa katawan. Okay? So again, kapag nagpapalabs po kayo, ang kailangan nyo i-monitor is cholesterol and LDL. Okay? Yan. So, I hope may natutunan po kayo guys, no? Kasi madami po akong na-receive na tanong kung ano bang difference ng HDL and LDL. Okay? Ang HDL kasi yun yung good cholesterol naman. Okay? So, ayan. So, next po tayo. Yan. So, study shows that more than 40% of US adults is or are unaware they have not treating high cholesterol. So, hindi nila alam no, na kailangan na pala nilang magpagamot ng ano na nila cholesterol levels kaya talaga dapat from time to time nagpapalaboratory po kayo or nagpapa-check up. All right? So, number 6. Ayan, madami dito nakaka-relate. Obesity and overweight. Okay, again sa mga malulusog po dito, again, if ever na you feel na medyo overweight ka na kasi pwede mo ma-monitor yan BMI. Okay, body mass index dapat meron pong certain na yung weight mo dapat may tugma doon sa height mo. So that's BMI. So kung meron kayong kilalang dietitian, actually pwede po yan i-research paano i-calculate yan. So doon mo po ma-assess kung obese ka or overweight ka. Okay? Pero kung ayaw mo naman mag-calculate, pwede meron naman na physical characteristic ang pagiging obese or overweight. No? Ito po yung tinatawag natin. Narinig ko lang din to actually. Kung meron ka na pong choco na batok o batok na choco. Okay? Yung batok mo, nangingitim na siya. Ganon yung sign ng obesity. Ayun natawa si Ers, no? Yun. So, yun guys, again, choco na batok o batok na choco. Yun lang po yung pinaka-first na characteristic, no? In terms of appearance kapag ikaw overweight or obese. Okay? Yan. So, I hope may na-learn kayo, guys, no? Being obese can kill you. Study finds. Of course, sobrang ang fat deposit or ang fat build up sa katawan, ang madami na, di ba? Ayan, may nag-calculate na dito. O you can, this, guys, pwede nyo itong gamitin. Okay? Kapag hindi pasok or hindi po kayo pasado sa BMI, so I'm sure kailangan talaga na mag-switch na talaga kayo into healthy lifestyle. And of course, that is with the advice naman ng doktor kung anong kailangan. Bukas, kasi yung iba, yung mga medyo may kalakihan, no? Hindi naman necessarily talaga dahil sa kainan ng kain. They also have health conditions. May iba may PCOS, may iba kung ano pa yung health conditions that contribute bakit sila malaki. Okay? So again, napaka-importante na monitor mo po yung kalusugan mo. Next po natin is number 7, stress. Yan, balik naman po tayo dito sa stress. Chronic stress can contribute unhealthy habits such as overeating, smoking, not exercising, which in turn can increase the risk of developing cardiovascular disease. So ikaw kung stress, anxious ka, wala kang gana. Di ba may ibang stress eating? Yung iba sa stress, naninigarilyo. Yung iba, dahil anxious na gusto nang magpahinga, hindi na nag-exercise. Again, with this habit, 'di ba? Nade-develop po natin ang cardiovascular diseases kahit hindi po natin intentional. Okay, so napakahalaga na dapat ikaw mentally, as much as possible na wag mong istasin yung sarili mo. Okay, mas nakaka-contribute 'yan sa magandang kalusugan. Okay? So, Thai media, worker dies of overworking. Okay? Explained how exhaustion can kill you. 'Di ba? Kung sa trabaho, stress tayo, overtime tayo, na-promote tayo, tapos bigla ang dagdagdag ng trabaho, nakaka-contribute po yun ng stress. Okay? So, ito again, mga bagay na hindi natin kontrolado. I mean, mga bagay na hindi natin maiiwasan, pero kailangan natin kontrolin.
Alright? So, eto guys. Grabe no. Ako, nung nakita ko tong picture na to, natakot talaga ako sa sarili ko. Cancer. Ito palang pwedeng mangyari sa'yo kapag meron kang breast cancer. Okay, so tapos na po tayo doon ha sa CVD natin. Next po natin is cancer. Okay, so ano po ba? Ano po ba ang trivia about cancers? Meron po tayong top 4 na cancers, no, na kumbaga leading cases of cancers. Yung una-una is lung cancer, sa baga. Okay, common po ito sa mga usually nag-smoke or naninigarilyo. Common to, pero not necessarily sa mga, kahit yung mga second-hand smokers, kahit yung mga taong exposed sa mga fumes or pollutants no, sa environment po nila. Tapos meron din tayong colon cancer. Alam niyo ba guys kung ang tao may colon cancer? Yung may ano dito, yung may tubo may tubo, may butas sa gilid. Tapos doon sila naglalabas ng dumi nila. So yun yung mga cases na may mga colon cancer. Prostate cancer sa mga lalaki. Okay? Common po ito sa inyo kapag nasa 40s or 50s na kayo. Kasi ang prostate, kapag hindi yan nagagamit, di ba, naaano din siya, nasisira. Kapag overuse din yung prostate natin, nasisira din siya. So again, excessive, no? Hindi din talaga good sa health po natin. So mga kalalakihan dito, especially kapag medyo may edad ka na, from time to time dapat magpa-check up ka. And of course, ito sa babae, breast cancer. Okay? So guys, mga babae dito, hindi natin minsan maiiwasan na tatamaan yung mga hinaharap natin kung ano-ano. Dapat sine-check mo yan every night. 'Di ba? Pwede tayong mag-check ng bukol. 'Di ba? Yan, dito, pag kapain mo kung merong bukol, yan, dapat magpa-check up ka na. Alright? So, yun ang ating cancer. So, ano po ba ang cancer at saan ba ito nakukuha? Okay? So cancer. Cancer is a disease characterized by the uncontrolled growth and division of abnormal cells in the body. These cells can form tumors or spread to the other parts of the body, interfering with normal bodily functions and in most cases causing severe illness or death. Okay? Normally kasi ang katawan nagpo-produce or nagge-generate yan ng cells. May namamatay na cells, may nabubuhay na cells. Pero kasi sa case ng cancer, iba, abnormal po kasi ang pag-produce ng cells sa cancer. Okay? Abnormal ang pag-produce ng new cells. Okay, so more of that we'll discuss. So paano mo po ba nakukuha yung cancer? Ito, meron tayong unang-una, hereditary or genetic. Ibig sabihin, namana. So ito naman, wala tayong choice dito kapag ganito yung case mo. Pero, regardless, kung may ganito ka at hindi mo naiwasan, pwede mo din naman itong i-monitor or makontrol. Okay? So again, kung alam mo na meron kang hereditary na cancer, dapat talaga conscious ka sa mga kinakain mo. Conscious ka sa mga tinetake mo sa katawan mo. Kasi alam mo na may lahi ka ng ganito. Again, ito, pwede ito siyang makontrol para hindi matrigger. Okay? Next po natin is we have environmental factors or what we call acquired. No, sa mga sa mga nakukuha natin sa environment natin, especially nasa trabaho ka, halimbawa farmer ka, 'di ba? Nako-consume or naaamoy mo yung mga chemicals. Kapag traffic enforcer ka, yung mga tambucho, yung mga smoke no sa mga tambucho, especially kapag nangingitim talaga 'yan. Okay? So dapat maging aware ka sa environment mo kasi hindi mo alam na there are things or there are pollutants no sa palibot mo that might cause you cancer. Alright? Even radiation, kapag work from home, BPO ka, 'di ba? Ang exposure mo sa laptop, sa computer, nakaka-cause din yan ng cancer. Okay? So that's why, 'di ba, kapag minsan ang sinasabi nila mag-sunscreen ka kahit nasa loob ka ng bahay. Kasi again, may mga ilaw, may mga exposed ka palagi sa cellphone na naglalabas ng radiation. Okay? So, yun po yung mga causes of cancers po natin. And of course, lifestyle choices. Hindi po mawawala dyan yung mga anong kinakain natin, di ba? Samahan mo pa, ito yung, yung pag-iinom, tapos yung pulutan, yung mga events, no? Yung mga events natin sa inuman. Minsan sinasabi nila, mas nakakamatay po yung mas maunang mamamatay yung taong kain ng kain sa inuman. Kasi ano ba yung pulutan natin sa inuman? Lechon, sisig, manok. Kung ikaw hindi ka talaga umiinom, ikaw tendency mo is kumain.
So, ganun pa din, di ba? Unhealthy pa din talaga siya. And again, it can cause you cancer. Okay, pero yan guys, kapag ano na ha, kapag habitual na. Pero kapag occasional naman, okay lang din naman yun. Pero as much as possible na pwede mo siyang iwasan, gawin mo na. Iwasan mo na. Right? So, next po tayo. Aside, after the cancer, we have diabetes. Sino po ba dito ang may diabetes? Sige nga, pa-type ako ng me. Ayan, nag-release na si Urso. 'Di ba? Guys, yung mga worst case of diabetes, yung mga hindi na talaga namo-monitor or hindi na talaga kontrolado. Minsan kapag ganito na, ito yung tinatawag minsan natin na na-amputate yung mga paa, 'di ba? Kung saan po yung usually nasa paat po talaga 'yan sa pag-amputate. No, kapag worst case of diabetes kasi mark din no, me. Okay, so ano po ba ulit yung diabetes? Ayan, diabetes is a chronic health condition characterized by high levels of sugar or glucose in the blood. Madami na po asukal sa katawan mo. Okay? So ano po ba ang yan, according to World Health Organization, no, diabetes mellitus. Ito yung common case of diabetes. Is the ninth cause of worldwide deaths as of 2019. So up until now, no, part pa din siya ng top causes of death worldwide, yung diabetes. Alright? I'm sure hindi lang po si Urs and si Mark ang may diabetes dito. Madami din siguro dito yung part ng community natin. Okay? So, number one, ano po ba ang first type of diabetes? This is number one, type 1 diabetes. It is a condition where your body stops making a hormone called insulin. Okay? Insulin helps your body use sugar from food for energy. Kasi si insulin, usually, ano po to siya, normally, pinoproduce po to ng katawan natin. Nanggagaling po siya sa pancreas. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng pancreas. Lapay ba yun? Lapay? Basta something, nanggagaling po siya sa pancreas, yung insulin. Now, kapag ang katawan mo, no, hindi nakakapag-produce ng insulin, wala pong may ko-convert ng sugar into energy. Kaya po naiipon ang asukal sa katawan mo. Okay, wala ka na po production of insulin sa type 1 diabetes. Tama po, Lapay. Ayun. So, yun po. Okay? So, meron din tayong number 2 is what we call type 2 diabetes is a condition where sugar in your blood builds up and your body becomes resistant to insulin or doesn't make enough of it. Okay, nakakapag-produce ka pa naman ng insulin kaso resistant na yung katawan mo. May ganun siya. Resistant na yung katawan mo or hindi enough ang pinoproduce ng katawan mo para makompensate lahat ng sugar na naiipon sa katawan mo. Okay? This makes it hard for the sugar to get into your cells so it stays in your blood causing high blood sugar levels. Okay? Nakaka-follow po ba guys? Difference between type 1 and type 2 diabetes? Kasi again, very useful po talaga to siya kapag kayo may alam no sa health conditions, may alam sa klaseng diabetes kasi yan po ang magiging bala ninyo para makakabenta po kayo ng effective. Okay? So dapat aware talaga kayo kung ano yung mga health conditions na majority ng mga tao kailangan na may solusyon. At ang solusyon natin dyan is of course ang mga product natin. So kailangan talaga alam mo. Okay, yes, okay. So tatlo lang ba nakaka-follow? Yung iba, baka masyado ako mabilis guys, no? Kaka-follow naman siguro. Okay, sige, yes, yes. I hope dami kayong natutunan guys, no? Tapos next po natin, ayan. So paano nga ba nakukuha ang diabetes? Okay, paano ka po nakakapag-acquire ng diabetes? Unang-una, balik po tayo sa topic natin, obesity. Okay, excess body fat, especially around the abdomen, can lead to insulin resistance, making it hard for cells to use insulin properly. Again, saan po ba located si pancreas? Nasa bandang abdomen. Kapag dyan, no, may excess body fats ka, no, ano yung, kumbaga, na lilimit yung production ng insulin mo sa katawan. Okay? Yan. So, again guys, kapag feeling mo obese ka right now, no, choco na batok, batok na choco, kung meron ka ng ganyan, start exercising. Okay? Start living a healthy lifestyle. Okay? Yan. So, again, ito, na-mention ko din, physical inactivity, galaw-galaw bago pumanaw. Kapag again, yung ano mo, yung asawa mo, nakahilata lang sipain mo, tapos sabihin mo, concern lang ako sa'yo, mahal kita, kasi ayaw ko magkaroon ka ng diabetes.
Okay? Pagalawin mo, wag mo hayaan na nakahilata lang. Okay? So, unhealthy diet. Kasi lahat tayo mahilig talaga sa matatamis, sweet. 'Di ba? Kasi mahilig tayo sa sino ba po dito ang may sweet tooth? Pa-type nga ako ng me. Mahilig sa matatamis, donut, soft drinks, ano pa ba, tsokolate. Yan. So, okay naman yan. Kasi masarap naman talaga ang matamis. Pero, again, in moderation talaga siya. Okay? Hindi pwede araw-araw naghahanap ka ng matamis. Okay? Next. Ayan, bakit pa talaga naglalag yung slides ko? Number 4, genetics. Again, may mga cases na hindi natin talaga, wala tayong choice kasi namana natin. So, family history and genetics play a role in the risk of developing type 2 diabetes. Na again, kahit genetic po yan, pwede mo po yung maiwasan. Pwede mo yung i-trigger. Alam mo naman na may pamilya kang diabetic. Tapos kain ka din naman ng kain ng mga bawal. O, 'di ba? So, again, kung ano man yung magiging resulta mo sa dulo, no, it's still because of your choice that you made. And again, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle is a choice. Okay? Yan. So, next po natin, insomnia. Sa mga nahihirapan po dito matulog, akala mo lang hindi ka na makatulog kasi kinilig ka sa crush mo. No? So again, insomnia, wag niyo pong maliitin yan guys kasi ang insomnia or yung pagtulog, ito po yung time na nakaka-recover po dapat yung katawan natin. So what is insomnia? Is a sleep disorder. Sakit talaga ang insomnia, hindi lang basta-basta hindi ka nakakatulog. Characterized by difficulty falling asleep, staying asleep, or experiencing non-restorative sleep despite having the opportunity to sleep. Kahit antok na antok ka, pero alam mo yon, galaw-galaw ka pa din sa kama mo, hindi ka talaga makatulog. So, ganun po ang insomnia. That is already a disorder. It can lead to various symptoms like fatigue, irritability. Kapag kulang ka sa tulog, naiirita ka. Difficulty on concentrating. Na-lose focus ka po kapag kulang ka sa tulog. Mood disturbances. Of course, kapag kulang ka sa tulog, naaapektuhan yung mood mo. Palagi kang galit. 'Di ba? And impaired daytime functioning. Kasi sa daytime, no, antukin ka. So, hindi ka nakaka-function ng maayos. Okay? Tapos yan, impaired cognitive function, lack of sleep can affect concentration, attention, decision-making, and problem-solving abilities. It can also impair memory and learning. Kumbaga, hindi ka na, hindi nakakapasok yung lahat ng mga information. Yung sinasabi nating lutang. Yan. Lutang ka kasi kulang ka sa tulog. Okay? Number 2, mental health concerns. Chronic insomnia is associated with an increased risk of anxiety disorders, depression, and other mental health issues. It can exacerbate existing mental health conditions. So dito po pumapasok yung mga anxiety, nade-depress ka, 'di ba? Kasi hindi ka talaga na nakaka-focus at naaapektuhan yung mental health mo. Alright? Number 3, weakened immune system. Okay, again, ang pagtulog, yan yung panahon dapat nakaka-recover ang body po natin from all the stress na pagdaanan natin sa buong araw, no? Sa pagod na kailangan nating mag-recover. Kasi ikaw, kapag hindi nakaka-recover, ang katawan mo, bumababa ang immune system. Okay? Kapag bumaba ang immune system mo, dadapuin ka ng mga sakit. At hindi mo alam kung anong sakit ang pwedeng dumapo sa'yo. Okay? So again, wag niyo pong maliitin kapag nahihirapan ka ng matulog. And of course, insomnia can also lead to cardiovascular problems. Chronic sleep deprivation is linked to an increased risk of heart disease, high blood pressure, stroke, and even irregular heartbeats. Alam niyo ba guys, kapag hindi ka nakakatulog ng maayos, dehydrated ka, kulang ka sa tubig sa katawan kapag hindi ka tulog ng maayos. And dehydration actually contributes sa pagkakaroon ng heart problems. Okay? Again, guys, dehydration, kahit sabihin natin, kaya kasi hindi ka nakakainom na ng tubig, hindi na-refill yung mga electrolytes mo sa katawan, which actually contributes bakit yung heart mo dapat mag-pump. Okay? So, yon. Next po natin, number 5 is increased risk of accidents. Kapag kulang ka sa tulog, halimbawa guys, nagda-drive ka, kulang ka sa tulog. So, most probably, hindi ko gusto mangyari, pero malaking chance, 'di ba, na pwede ka maaksidente.
Kasi hindi ka nakakapag-focus kasi antok ka. Kahit sa trabaho, kapag ikaw nasa construction, no construction ka, kahit na nasa kusina ka, 'di ba? Hiwa-hiwa ka diyan, tapos hindi ka naka-focus, nasugatan ka. So again, lack of sleep can cause accidents. Na I'm sure na hindi nyo naman gusto na mangyari 'yon. Okay? So, sabi ni Lolo, okay, ito si Lolo, itago natin sa pangalan si Hippocrates. Yan, the father of medicine. Sabi niya, let your food be your medicine and your medicine be your food. Ibig sabihin, guys, kailangan natin or kailangan ang mga kinakain natin is talagang nakakatulong sa kalusugan natin. Di ba hindi naman sinabi na let your food or let your medicine be paracetamol and let your food be banana. Sabi niya, let your food be your medicine and your medicine be your food. Dapat lahat ng mga kinakain po natin nakakatulong sa pag-heal ng katawan natin. Okay? Yan. So again, the human body has the innate capacity to heal itself. Ito, applicable siya kapag ikaw ay nagkakaroon or nagpa-practice ng healthy lifestyle. Okay? Tulungan mo yung katawan mo na i-heal niya yung sarili niya sa mga sakit na pwedeng dumako. Okay? Balik po tayo. So, ano po usually yung mga solusyon kapag nagkakasakit tayo? Of course, syempre, kailangan na, ano na yan, kailangan na mabilis ang solusyon kasi sakit na yan eh. So, unang-una, we have the synthetic drugs. Okay? Ito yung mga gamot na nabibili natin sa pharmacy, 'di ba? Pero kasi ito, yung mga gamot na ito, may specific lang na tina-target. Halimbawa, meron lang gamot sa sakit sa ulo, may gamot lang para sa sugar. Pero kapag tinik mo kasi yung synthetic drugs, kumakalat po yan sa buong katawan. Kaya po nagkakaroon ng side effects. Pero ito, maganda talaga siya kapag short term, kapag madalian na. Pero may isang way din pala, no, na kapag gusto mo talaga ng long term, no, meron tayong natural or organic na solusyon. Long term po ito, pero ito dapat committed ka na gawin mo to araw-araw. 'Di ba? Kahit wala ka pang sakit ngayon, simulan mo na magkaroon ng organic or natural way of taking mga nutrients sa katawan mo. Okay? So, yan. So, I'm sure lahat tayo, ito, ano pa to, kumbaga, less gastos pa to. Ito kasi parang pwede mo na to maging maintenance sa, in the long run, di ba? So, next po natin is, of course, I would like to introduce, no, yung pinaka-flagship, no, na produkto po natin is the barley. So, ano po ba ang barley grass? So, barley grass is one of the oldest living thing growing on earth even before modern civilization. Wala pa po tayo dito sa mundo, nag-i-exist na po ang barley grass. No, during the 8,000 BC daw, ito ang ginagamit ng mga gladiator, ancient Greeks, para magbigay sa kanila ng stamina and energy. Okay, ito na ginagamit nila na gulay during those time. Hindi pa po tayo na pinapanganak. Alright? So again, ito, actually sa Bible, na-mention po yung ating barley grass 37 times sa Bible. Okay? Actually, merong isang scene ata sa Bible na parang nagbibigay si Lord ng mga pagkain. Para sabi niya, 2 fish and 5 barley loaves. So, ginagamit talaga siya dati na pagkain, no? Even the time of Christ. And sa Quran, yan, meron din na-mention din yung ating barley na ang sabi dito, ang barley, no? Ano to? Ito yun? Is mentioned in Quran 9 times as haba-haba-bahaban. Yan. Pero again, na-mention po talaga siya during hindi pa po nadi-discover yung early or modern civilization. Okay, so, kumbaga, existing na po talaga yung barley po natin. And of course, dito, may isang researcher na nag-focus po sa pag-aral ng barley grass. So, this is Dr. Hagirawa, no? Yoshihide Hagirawa reports that over 200 different plants, over a period of 13 years, he found that barley grass was the most excellent source of nutrients that the body needs for growth, repair, and total well-being. So sa lahat po ng mga damo na pinag-aralan niya, ang barley ang excellent source of nutrients. So that's why he said that, guys, memorizing niyo to. Kasi ito, kapag nasabi nyo sa mga magiging customers ninyo na kung mabibilib sila sa inyo. Barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support
from birth to old age. Again, ang barley grass isang gulay lang po na pwede makapag-supply ng nutrients from bata hanggang matanda. Okay? So what is barley? Barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. O sabihin nyo nga yan sa mga ano nyo, sa mga nagtatanong sa inyo anong barley. Mapapabilib sila sa iyo. 'Di ba? English pa 'yon. Okay, so guys, ako personally minemorize ko talaga 'to, yung eto. Okay? Yan. So, again, ang barley grass natin sobrang tindi. Imagine, meron po tayong 68 micronutrients found in barley grass. Meron tayong minerals, vitamins, enzymes, amino acids. O dito, unahin natin ang minerals. Meron tayong boron, calcium, chloride, chromium. Actually, ang chromium sobrang magaling po to or maganda po ito sa sugar levels, no, mag-control ng sugar. Cobalt, copper, iron, ang dami. Dito sa vitamins, ang alam lang natin na vitamins, vitamin A, B, C, D, E, pero ang dami pa pala. No, meron tayong beta-carotene, biotin, choline, folic acid, niacin. No, ang niacinamide, napakaganda po ito sa balat. Sobrang uso po na ingredient po right now sa mga Korean skincare. And meron yung barley natin ng ganyan. 17 enzymes, amino acids. So imagine, isang baso ng barley, ganito ang nutrients or micronutrients ang pwedeng makuha ng katawan mo. 'Di ba? So, ewan ko na lang talaga kung hindi pa kayo mapapabilib sa ating product. So, bakit mahusay ang organic barley upang maiwasan ang atake sa puso? At ano pa ang dahilan? At paano ang nakukuha ito? Okay, so of course, cholesterol. 'Di ba? Ang sasarap, guys. Pero grabe ang cholesterol niyan. Oh, 'di ba? Pag merong alimango, may alige. Pag merong bulalo, may bone marrow. Pag merong lechon, may balat. Oh, 'di ba? Ang sarap. Samahan mo pa ng soft drinks. 'Di ba? So, ewan ko, hindi ko naman inaano, no, na matakam kayo. Pero again, guys, 'di ba? Mga ito, masarap nga lang talaga, pero grabe yung magiging contribution niya negatively sa health po natin. So, ano nangyayari sa puso kapag naaatake at ugat sa utak kapag na-stroke? Again, ang puso natin, guys, this is muscle. Muscle yung puso na nagpa-pump ng blood. Kapag yan hindi nakapag-pump or hindi nakapag-distribute ng nutrients or oxygen sa katawan po natin, 'di ba? Pwede po tayo magkaroon ng heart attack. Okay, depende po kung saan may blockage. Kapag sa puso, heart attack. Kapag sa utak, stroke. Okay? So, I hope na take note niyo po yun, guys. So, nawawalan ng supply ng oxygen ang puso at hindi nakakahinga ang tao. Okay, kapag hindi ka nakakahinga, nako, ano po yan? Delikado po. Alright? Yan. So, bakit mahusay ang organic barley upang maiwasan ang atake sa puso? Dahil ito sa soluble fiber na beta-glucan. Okay? Ako masasuggest ko sa iyo kung meron kang ingredient na kailangan i-familiarize, ito yung beta-glucan. Beta-glucan prevents the deposit of cholesterol along the blood vessel. Okay, si beta-glucan, may dalawa kasing types of fiber. Merong insoluble and soluble fiber. Yung insoluble, yun yung mga hindi natutunaw na fiber. Yung soluble, ito po yung pwedeng matunaw kapag nag-in contact sa liquid. Okay, so that is beta-glucan. Yun yung kagandahan ng beta-glucan po natin. Alright, so ito po yung mga characteristics of the organic barley to fight heart disease. So meron po tayong unang-una, beta-glucan. Meron tayong vitamin B1 and B2, magnesium, copper, beta-sitosterol, and chlorophyll. Okay? Next po natin, yan. So, heart claims on barley. This is according sa US FDA. Okay? US na po ang nagsasabi nito. Na, noong May 2006, no, nag-release po sila ng claim that today, the Food and Drug Administration announced that it has finalized a rule that allows food containing barley to claim that they reduce the risk of coronary heart disease. Scientific evidence indicates that including barley in a healthy diet can help reduce the risk of coronary heart disease by lowering LDL and total cholesterol levels. Kahit ito lang ipakita mo, guys, sa mga potential mo na customers, wala na po yung wala na po yung may magdedebate kung talaga bang effective ang barley. Kasi US FDA mismo ang nagsabi. 'Di ba? So ito dapat meron kayong marketing material na ganito. Kasi napakalaking tulong to in terms of building credibility sa product po natin. Okay?
Yan. So bakit mahusay ang organic barley upang maiwasan naman ang diabetes? Dahil din sa beta-glucan. Okay? Which helps slow down the absorption of sugars and carbohydrates sa katawan po natin. Ibig sabihin, the beta-glucan decelerates. Ibig sabihin, pinapahina niya ang pag-absorb ng sugar sa katawan natin. So kaya po siya nakakatulong sa pag-iwas ng diabetes. Okay? So sige nga guys, na-appreciate niyo pa yung beta-glucan. Pa-type ako ng beta-glucan sa chat box. Beta-glucan and inulin are prebiotic food for the probiotics. Ayan, hindi ko na nabasa. The probiotics got composed up to 75% of the total immune system. Oo. O, diba? So, ganun po kaganda yung beta-glucan natin. Okay, again, pwede po siya sa fat and sa diabetes. Alright? Ayan. Okay, so ito po ang characteristics ng organic barley package po siya effective sa diabetes kasi meron siyang beta-glucan, chromium, na-mention ko po kanina, na maganda po ang chromium sa pag-regulate ng sugar levels, chlorophyll, flavonoids, saponarin, selenium. Okay? Yan. So, bakit mahusay naman ang organic barley upang maiwasan ang cancer? Okay, meron bang nag-chat? Ayan. So, nakakatulong ang JC Organic Barley sa katawan natin para malabanan ang cancer dahil ito ay may mataas na antioxidant. Okay, mataas ang ORAC value compared sa ibang prutas at sa ibang gulay na may mataas na levels ng vitamin. So, again guys, na-remember nyo, yung tao, ano tayo meron tayong nangyayari minsan na oxidation sa katawan natin. Ibig sabihin, no, natutuyo yung katawan natin. Okay? For us to prevent oxidizing, dapat meron tayong panlaban. Meron tayo dapat antioxidant. Okay? So, papakita ko po yung next po natin. Ito, again, ang characteristic, bakit yung organic barley nakakatulong sa pag-fight ng cancer is of course, meron tayong antioxidant property, vitamin A, vitamin E, flavonoids, and superoxide dismutase. Mamaya, I will discuss further this yung number 5 kasi sobrang ganda po talaga neto. Next po natin, ito yung ORAC, ORAC chart. So, ORAC means Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ito, again, ang ating antioxidant, nakakatulong po ito para maiwasan natin ang toxin sa katawan. So, example, grapes. Pagka mahal-mahal ng grapes, pero ang kanyang ORAC value is 739. Okay, spinach. Ang reason bakit po malakas si Popeye. Okay, I think mga millennials yung makaka-relate about kay Popeye. Okay, spinach, nasa 1,260. Kale. Ito yung relative ng lettuce, ng repolyo. Yan. So, sa kanya naman, meron siyang ORAC value na 1,770. Tapos, raisins or pasas, 2,830 naman. Tapos, ito, prunes, mas pinalaki lang na pasas, 5,770. O, tingnan natin yung barley grass natin, guys. O, isang baso, pero merong 25,500 ORAC value. Kahit pagsama-samahin mo lahat ng gulay sa bahay kubo, hindi matatapatan yung ORAC value nila sa ORAC value ng barley. So do you see how valuable ang barley product po natin? Do you see bakit po talaga siya 1,200? For me, ang 1,200 na presyo ng barley, sobrang mura po niyan. With all the benefits na makukuha mo dito. Kapag ito, na-explain mo lang na maayos sa mga kakilala mo or sa mga taong gusto mong pag-try yung ating produkto, I'm sure makakabenta ka. Diba? Ipag-sum up nyo to lahat, magkano to? More than 1,200 to. Lahat ng mga gulay na nakikita nyo po dito. Diba? So, ganun po talaga ako believe sa produkto po natin. Okay? So, bakit mahusay ang organic barley upang maiwasan naman ang insomnia or sa nahihirapan ditong matulog? GC Organic Barley contains GABA. Okay? Gamma-aminobutyric acid. A natural compound that calms the nervous system, promoting better sleep. So, ang GABA daw, meron po daw kasi siyang calming effect. It relaxes the nerves. Okay? Kapag medyo, right now, medyo stress ka, uminom ka lang ng barley, it will relax you. Kapag na-relax yung nerves mo, it can promote sleep. Okay? And hindi lang po basta-basta sleep, quality sleep.
Okay? Kasi meron minsan, di ba, nakakatulog po tayo ng mahaba pero pagising natin parang puyat pa din yung feeling. Pero kasi kapag nag-try ka ng barley, talaga ang mabibigay nito sa'yo is quality sleep and actually enhances your mood. Ang dami ko pong naging consumer or naging customer ng barley na may mga depression, meron po mga anxiety, na nakakakuha po ako sa kanila ng personal testimony, nakakatulong talaga ang barley sa kanila sa pag relax kasi nakakatulog na sila ng maayos. Okay? Yan. So, ano po ba ang characteristics ng barley para fight against insomnia? Of course, GABA, tapos tryptophan and chlorophyll. Okay, kahit yung GABA na lang, dito na lang po kayo, i-memorize niyo po to. Ito lang talaga alam ko about the relaxing, calming effect ng barley, ang GABA. Okay? So, aside doon sa mga diniscuss po natin na mga disease, ang dami pa din talaga na mga health conditions na na-address ng barley po natin. Okay? So, you can take a screenshot of this. I think may mga copy na po kayo niyan. O, di ba? Dysmenorrhea sa mga kababaihan. Sobrang common cases po yan. Muscle and nerve pain kapag masakit yung katawan mo, i-barley mo lang. Di ba? Migraine, gallstone, cataract, goiter, stroke, gout, kidney stones, ang dami. That's why our barley is considered as a miracle product. Pero again, guys, take note. Ayan, nagpapakita na si Ers, no, ng barley. Oo, ready na siyang uminom. Again, guys, ang product po natin, hindi po siya gamot. Okay? Hindi po siya nagamot. Nagkataon lang talaga na madaming health conditions and benefits ang meron dito na nako-compare siya sa gamot. Okay? Baka kasi meron kayo mamaya, magbenta kayo, sasabihin nyo gamot yung barley. Hindi po. Okay? Hindi gamot ang barley. Okay? So ano po ba ang other benefits ng JC Organic Products? Bakit nakakatulong ang JC Organic Barley sa pagpababata at pagpapaganda ng itsura? Ayan. So I know naman, lahat naman tayo talaga umiidad. Okay? Ang age natin, hindi natin napipigilan yan. Pero, ang physical appearance natin, pwede natin yung gawan ng paraan. Sino po ba ditong gusto na kahit 40 years old na, mukhang 20 lang, mukhang 30? Patay pa ako ng me kung gusto mo yon. Okay? Kasi, di ba, hindi naman necessarily kapag 40 ka, dapat may wrinkles ka na din sa mukha mo, nagkukulubot na din yung balat mo, di ba? Maganda pa din talaga na kahit may edad ka, di ba, mukhang kang bata. At nagne-negosyo tayo. Advantage natin yun. 'Di ba? So yun, 'di ba? Gusto natin maging immortal sa appearance. Okay? Immortal sa, 'di ba, si Maui Taylor. Ilang ano na to taon sa industry pero tingnan mo naman na yung itsura, 'di ba? Pero naman sila kasi may mga aesthetics naman sila. Pero sa atin kahit barley lang pwede na, no? Pwede tayong mukhang artista dito. Okay? All right. So again, ito yung sinasabi ko kanina. Ano ang meron sa barley? Bakit ka mukhang bata? Kasi meron po siyang SOD or superoxide dismutase. Ayan. It is an enzyme naturally occurs in our body but decreases as we age. Ang SOD, meron na po yan sa katawan natin. Pero habang tumatanda tayo, nagle-lessen yung production niya. Okay? So without it, cells are more vulnerable to oxidation. Sinabi ko kanina, oxidation. And which causes aging and disease. Okay? So again, naturally, meron po tayong SOD. Pero nawawala po siya as we age. That's why kung gusto mo na ma-maintain ang kagandahan ng skin mo, mag-barley ka na. Okay? 'Di ba? Napakaganda. Isang baso. Imagine ilang disease, ilang health concerns, ilang beauty tips ang pwede mo makuha sa isang baso ng barley. O sabihin mo sa akin ngayon, hindi worth it ang 1,200 or hindi worth it ang 120 per sachet ng barley natin. 'Di ba? So 'yun. What can JC Organic Barley do to your body? So of course, 'di ba? Again, na-discuss ko naman po 'yan. Pero ang kagandahan po sa brand po kasi natin, we are already recognized globally. 'Di ba? Na FDA approved na po tayo sa iba't ibang bansa. Halal certified pa tayo. So kahit mga kapatid nating Muslim, pwedeng-pwede sa product natin. 'Di ba? Meron tayong mga certifications from Singapore, sa Saudi, sa Taiwan, sa Qatar. Meron din tayo sa Australia, sa UAE, Switzerland. Imagine yung market reach ng brand po natin. Kasi yung brand natin hindi lang basta barley. It's JC Organic Barley.
'Di ba? So, meron din tayo, na-feature din tayo sa Reader's Digest. Alam niyo ba kung ano ang pwedeng maitulong, kung gaano ka-credible ang ganitong basahin ng magazine when it comes to lifestyle? Tapos PPD, sa mga medical practitioners dito, ako dito napaproud ako kasi meron po tayo, yung brand po natin, nasa handbook ng mga doktor para makapagreseta ng gamot. Pero again guys, again ulitin ko, hindi po gamot ang barley. Okay? Yan. So, again, ito guys, sa mundo ng pagnenegosyo po natin or sa buhay po natin, trabaho, negosyo, ano man yan, many of us lose our health in making money. Okay, sa kakahabol po natin ng pera, no, minsan, hindi na talaga tayo healthy. And losing money in looking for health. Ibig sabihin, sa kakahabol natin ng pera, nasasacrifice kadalasan yung health po natin. At kapag dumating sa point na nasacrifice na yung health mo, uubusin naman ang pera mo. Okay, so ano gagawin natin? Yes, making money, kailangan po natin yan, pero talaga dapat priority pa din ang health. Okay, aanin mo yung pera mo, no? Aanin mo yung milyon mo kung sakitin ka din naman. Aanin mo yung 8 hours na wala kang tulog, kumawa ka ng pera, pero sakitin ka din naman. Okay, so be smart, be different, and be in the good life. Take GC Organic Barley every day. Ganun lang po. Okay? Hindi naman mahirap, di ba? Mag-inom ng barley araw-araw. Magtimpla ka lang. Or kung capsule ka, inumin mo lang. Hindi mo naman kailangan magluto para maging healthy sa ating sa negosyo po natin. Advantage natin yon as being part of JC Company. Okay? So, ito mga barley testimonial guys, ang dami po nito sa ating social media. Meron po ito sa page po natin. So, take time na i-review nyo din yung mga testimonials, especially the videos, kasi napakalaking bagay po yan para effective kang nakakapag-provide ng information about our brand. Okay? So, ito na. Ito, exciting na. How to sell your barley, especially sa mga nag-upgrade dito. Sino po ba nag-upgrade dito? Patay ba ako ng me sa chat or upgrade sa chat box? Nag-upgrade ka tapos medyo challenge mo ngayon kung paano i-dispose yung mga produkto mo. Okay, upgrade. Si Emily lang nag-upgrade. Nako, Emily, congratulations ha. So, again, kahit hindi ka man nag-upgrade pero hindi mo pa ma-dispose yung products mo, ito po yung mga selling or paano po natin ina-address yung mga tanong ng mga customers po natin. Okay? Unang-una, para saan ba ang barley? Kaya sobrang simple lang ang sagot. Huwag mo kailangan i-complicate. Okay? Sabihin mo lang, para makaiwas ka sa sakit. Okay? Huwag mo na sabihin na, para saan yung barley? Yung barley po namin is a miracle product, no? Nagawa sa New Zealand. Huwag mo nang ganon. Sabihin mo lang, para makaiwas ka sa sakit. So, pag natanong siya, paano siya nakakaiwas ng sakit? So, doon ka na mag-explain. Okay, minsan kasi, may mga tao kasi na ayaw masyadong madaming binabasa. Ako personally, guilty ako dyan. Ayaw ko masyadong madaming binabasa. Okay, kapag natatanong ako, so dapat the shorter the better. Okay, sa pagsagot. Alam mo ba, ang barley ay nakakatulong yan para maiwasan mo magka-cancer. Iwasan yung high blood, heart attack. Mainam din ito para sa mahimbing na pagtulog, gout, acid reflux. Yan ang pinaka-purpose ng barley, ang palakasin ang iyong katawan at makaiwas ka sa anumang sakit. Okay? Pwede mo din sabihin na ang barley kasi, the reason bakit ka nakakaiwas ng sakit kasi para ka lang kumain ng isang platong gulay. So, tanungin ba kita, araw-araw ba kaya mong kumain ng isang platong gulay? 'Di ba? Baka kambing ka na noon kapag ginawa mo 'yon. So, ayun, 'yun ang pwede mong i-explain ng very short lang. Okay, wag masyadong mahaba. Okay, yung tip ko 'yun sa iyo, wag masyadong mahaba. Number two, bakit dapat araw-araw inumin ang JC Organic Barley? Maraming tao ang ayaw ng kumain ng gulay. Okay, sino ba dito ang ayaw hindi kumakain ng gulay? It's okay to be honest. Patypin ako ng ako kung hindi ka talaga magulay na tao. Meron ba? Meron bang ayaw ng gulay? Naku, napaka-healthy naman ng 40 natin ng participants, 48. Ako, Jessica, yan. Okay lang yan. Okay, si Velma din. O yun. So again, maraming tao ang ayaw kumain ng gulay, pero ang barley ay katumbas ito, isang plato ng gulay. So tanungin ko ba si Jessica and sino to? Si Verde. Sometimes si Ers. Masarap ba ang barley?
Masarap ba barley natin? Yes, si Earth. O, di ba? Masarap. O, yun. So, at least, di ba, pwede mo yung sabihin sa kasama mo, ito, oh, masarap to. Katumbas nito, isang basong, isang plato ng gulay lang. Para ka lang uminom ng matcha. So, ikaw, kung kapag umiinom ka ng matcha, so wala ka magiging problema sa lasa. Di ba? So, yun. So, explanation. Kung magbabarley ka araw-araw, parang araw-araw ka lang din kumakain ng gulay. Okay? Ang araw-araw na pagkain ng gulay ay maganda para sa ating katawan, lalo na kung ang barley, ang iniinom mo ay araw-araw din. Again guys, kapag gusto mo na healthy lifestyle, dapat consistent ka. Hindi pwedeng once a week, twice a week ka lang umiinom ng barley. Hindi ganun, dapat consistent. Okay? So, ganun po ang ating pagsagot, no, kung bakit araw-araw kailangan inumin. Question number 3. Pwede ba ang JC Organic Barley sa diabetic? Pwede yan. Hindi tataas ang blood sugar mo dyan. Okay? So, sa mga diabetic, hindi sila masyadong sanay sa lasa ng matamis or natatakot sila sa lasang matamis. 'Di ba? Pero, pwede mo sila kasing sabihan na yung meron po tayo dito or yung barley po natin is made from stevia. So, hindi po siya talaga nakaka-affect sa sugar levels. If in case naman na ayaw niya talaga ng lasa ng matamis, 'di ba? Meron tayong barley gold. So, hindi reason, guys. Walang reason na hindi kayo nakakapagbenta or hindi kayo nakakapag-provide ng information. Dapat lang talaga, alam mo yung mga pasikot-sikot sa produkto na meron ka. Okay? Kaya napakagaling ng boss natin, di ba? Naggawa sila ng variant ng barley na walang stevia, pero naiinom pa din. Hindi siya mapait, hindi siya mapakla. Okay? So may pambala ka pa din talaga. Alright? So explanation, ang barley ay nakakatulong sa pagbababa ng kolesterol. Alam mo ba na ang barley ay may non-soluble fiber? Ano ulit ang non-soluble fiber natin? Pa-type in nga sa chat box so natutututo kayo ngayon. Ano po yung non-soluble fiber kanina na na-mention ko? Ayan, congratulations. Nauna si Emily, beta-glucan. Non-soluble fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Kasi ang barley, meron niyang beta-glucan. Dahil pinapabagal niya ang absorption ng blood sugar sa katawan mo. Okay, eto guys, hindi mo na kailangan necessarily word by word na ine-explain. Just understand the concept sa pag-explain, tapos you can share the information in your own terms. Okay, baka kasi mamaya memorizing nyo to. Alright, nakadagdag pa to ng assignment nyo. Just intindihin nyo lang. Okay? Pero ito ang suggestion ko sa'yo, especially kapag may health condition yan. Ito, ang barley, dalhin mo sa doktor. Okay? Bago mo siya inumin, kunin mo advice nila. Pag nakita niya to, sigurado ako sa'yo na ire-recommend niya ito sa'yo. Lalo na ang ating barley ay listed sa PPD, kung saan drug directory ito ng mga doktor. So ikaw, as someone na nagpo-provide ng information, hindi ka mukhang namimilit. 'Di ba? Nagsasuggest ka pa na consult ka muna sa doktor mo. Okay? Kung pwede pa, sabihin mo anong page ng PPD ang ating organic barley. Meron ba dito nakakaalam? Anong page sa PPD? Yung organic barley natin. Nasa 400 something yan. Nakalimutan, 422, 407. So, pwede yun, di ba? Pwede pagdagdag, yun, credibility din sa'yo as someone na alam mo talaga produkto mo. Di ba? Next, question number 4. Bakit matamis ang JC Organic Barley? Sobrang simple lang po ito. Ayan, ang maganda kasi meron tayong stevia, which is a natural sweetener. Ang stevia kasi guys, though sugar siya, ay hindi siya sugar, sorry, natural sweetener siya, hindi po siya nagsistay sa katawan. Pinapalabas po ito ng katawan natin in a form of stool urine. So, hindi po nagsistay ang stevia sa katawan natin. Kaya safe po ang barley sa mga kahit sa may mga cases ng diabetes. Ayun, 464. Thank you, Miss Benny. Okay? 464. At ang PPD guys, pwede mo ding isuggest pala yan ha, na downloadable po yan. Mayroon po yung app. So at least pwede ma-search na ng ng customer mo, 'di ba? I-double check niya kung nandiyan talaga sa PPD. Okay? Explanation. Baka nag-aalala ka na baka tumaas ang sugar mo pag ininom mo to. Alam mo ba na ang stevia ay isang halaman? Ang content nito ay no sugar, no carbohydrates, no calories. Kaya di ka mababahala dahil nakakatulong pa ito sa pag-regulate ng blood sugar levels mo. Lalo na, mainam ito sa may mga diabetes. Okay? Again guys, yung mga tao may cases ng diabetes, medyo nakakaawa sila kasi
very limited yung pwede nilang kainin. Tapos usually yung lasa ng pagkain nila, mga yung bland, yung walang lasa. So kahit paano ano din yan sila ng mga may na matamis, kahit paano nagka-crave din naman sila. So kaya po talaga ang binibigay sa kanila is stevia. Okay? Yan. So number 5. Proceed tayo sa number 5. Ano ang pinagkaiba ng JC Organic Barley sa ibang brand ng barley? Okay, very controversial to. Guys, pero ito, kapag tinanong to sa inyo, huwag nyo naman sirain, no? Yung ibang brand. Okay? Huwag nyo sirain yung pangalan nila. Ako, usually, ang sinasagot ko lang, hindi ko lang alam, no, sa ganitong brand. Pero kasi ito sa amin, sa JC Organic Barley, ito ang pinaka-pure at organic barley na meron sa market today. At siguradong 100% wala itong halo. Okay? So kung gumagamit po yan ng ibang brand, wag mong i-compare masyado. Okay? Sabihin mo lang, di ko lang alam sa ibang brand kung ano yung sa kanila. Pero yung alam mo lang, yung brand mo. Okay? Kasi minsan may negative, ano yun eh, may negative na impact yun sa mga taong nakakausap mo kapag masyado mo kino-compare yung brand mo sa iba. Okay? So, explanation. Marami namang barley na makikita sa ibang bansa. May ibang galing sa China, Australia. Pero pag ako tatanungin mo, pinakamagandang quality ay makikita mo sa New Zealand. Okay? Kung saan ang pinaka-fertile na soil and unpolluted ang farm nila doon. If I may suggest, kung ipapasok mo sa katawan mo, dapat doon ka sa safe. Okay? Kasi madami mga consumers or talagang gusto mag-try ng barley, madami sila nakikitang online na mga nagbibenta. Eh, hindi nila yun kilala. 'Di ba? So, mas delikado yun. So, dapat ikaw, as someone na kilala nila, na-i-establish mo sa sarili mo na trusted ka. Mas trusted ka, kaya willing silang bumili ng produkto sa'yo. Okay? Regardless of the price, kailangan din talaga mabigyan mo ng value yung sarili mo. Okay, sige, sabihin mo, sige, bili ka dyan sa online na yan. Hindi lang ako sure kung safe yan kasi iinumin mo yan. So, medyo may konting takot, okay? Medyo may konting takot, pero in a subtle way lang. Alright? So, yun yung iba kong tip na pwede kong ibigay sa inyo. Number 6, bakit mas mahal ang JC Organic Barley? Actually, ayaw kong gamitin ng mahal eh. Ayaw ko talaga, hindi ko siya kino-consider na mahal. Pero later, ang JC Organic Barley ay mula pa sa New Zealand. Ito ang pinaka-pure at organic na barley na meron sa market today. Ako, ang sinasabi ko, the reason bakit ganyan ang price ng barley kasi premium ang quality. Okay? Ang terms natin na ginagamit guys, malaking factor talaga yan para nakakapag-effectively benta ka. So, ang ginagamit ko na term premium and it works every time. Okay? Premium quality po kasi yung barley natin galing New Zealand. Okay? To be honest, marami namang mas mura. Para sa Shopee, pagdating, dismayado ka naman. 'Di ba? Lalo na sa iniinom mo, pinapasok mo yan sa katawan mo. Pero sa GC Organic Barley, sigurado kang safe ito dahil maraming approving bodies. Dito pa lang, tulad ng FDA approved, halal certified, assure quality, organic certification in New Zealand, etc., etc. Na talagang organic, pure at safe ang barley na meron ang JC. Okay? So dito pa lang, no, it builds credibility talaga sa product natin. Number 7, question number 7, nakakatulong ba ang JC Organic Barley sa cancer? Oo naman, nakakatulong yan. Kaya makikita mo maraming cancer patients pinapayagan ng mga physicians nila na mag-take ng barley. Ganun lang kasimple guys, huwag niyo na masyadong i-explain ha kapag hindi naman naghahanap talaga ng explanation. Okay, kapag naghanap ng explanation, pag ikaw ay iinom ng barley araw-araw, may iiwasan na magkaroon ka ng tumor or cancer. Ganito kasi yan, ma'am. Pag ang tao may cancer, ibig sabihin acidic ang katawan. Since ang barley natin ay may mataas na alkalinity, nakakatulong ito makatanggal ng toxins sa ating katawan. Alkaline in nature yung barley po natin. Okay? Kaya ang nangyayari, naiiwasan ang katawan mo na magka-cancer dahil nalalabanan niya ang toxins sa katawan mo. 'Di ba? Pero ito ang suggestion ko sa iyo ulit since mayroong medical condition to. Ito ang barley, dalhin mo sa doktor, ipa-check mo, and I'm sure ire-recommend niya ito sa iyo kasi nasa PPD po tayo. Kung saan, again, ito ang drug directory ng mga doktor. Okay? Okay, nakaka-follow guys. Again, wag po kayong magsabi na ano ha, wag na po kayong mag-take ng gamot, ito na lang. Wag ganon. Naku, yari po kayo doon. Kasi ang doktor niya lang talaga ang makakapagsabi na kung ano ang need niyang i-take.
Alright? Number 8, paano mo masasabing or paano mo nasabing organic ang barley ng JC? Yan, eto, ang gobyerno ng New Zealand mismo ang nag-certify ng organic, ang JC Organic Barley. Ano po ang approving bodies ng New Zealand? Approving body ng New Zealand para mag-certify na organic ang isang bagay? Sino dito nakakaalam? Ano po yung approving body from New Zealand? Na sila po ang sila po yung magse-certify na organic po ang binebenta or ang organic ang pinanggalingan ng ating product. Hindi nyo alam, guys? Letter A. Starts with letter A po yan. Dapat alam nyo yan kasi sa New Zealand mismo na approving body yan. Yan, assure quality. Okay, agency. Pwede na naman. Assure quality. EARS. Okay, assure. Azure actually. AZ. Okay, Azure quality. Okay, explanation. Napakahirap kumuha ng certification yan dahil sa strict ang government ng New Zealand to certify a barley plantation. Dahil kailangan 30 years hindi hinahaluan kahit anong fertilizer ang taniman para ma-certify ito na organic. Ang tanim ng barley at ang GC Organic Barley ay mayroong natanggal na certification assure quality. Ay, tama pala S. Assure quality sa New Zealand. Okay? Now guys, ang ating farm sa New Zealand, ang soil po natin is alluvial. Yun yung ibig sabihin na 30 years wala pong halong chemical. Kahit yung tubig na na ano yun, ano tawag doon? Nagdumidilig yan. Ang tubig na pinanggagalingan para madiligan yung ating barley grass, organic. Okay, galing sa streams, hindi po yan galing sa faucet. Okay, kaya ganyan po mag-identify na ang soil mo is alluvial. Okay? Yan. So I hope meron kayong natutunan, alluvial soil. Yan po ang soil ng ating farm doon sa New Zealand. Question number 9. Nakakapagpapayat ba ang JC Organic Barley? Okay? Malakas makapagpapayat ang barley kaya ang daming umiinom dahil talaga namang nakakapag-lose sila ng weight. Okay? Explanation. Kaya nakakapayat ang barley dahil nakakapagbigay ito ng feeling of fullness. No? Feeling busog kahit hindi naman masyadong madaming kinain mo. And di ka nagugutom, kaya busog ka na dahil para kumain ka ng isang platong gulay. Again, isang platong gulay. Kaya best to take ito na wala pang laman ang tiyan mo. So actually, this is best taken in the morning na wala ka pa pong kinakain. Okay? Again, hindi naman po ito nakaka-affect kasi yung iba, sabi, baka sumakit ang tiyan kasi wala pa ang laman ng tiyan. Pero kasi again, ang barley po is fiber. Okay? Kahit wala laman yung tiyan mo, wala pong problema. Alright? Question number 10. Pwede ba ang JC Organic Barley sa mga kapatid nating Muslim? Pwede yan sa mga kapatid nating Muslim dahil ang JC Organic Barley is halal certified. So, di ba, ang ganda ng produkto po natin, kahit yung mga kapatid nating Muslim, di ba, hindi maiiwanan, no, sa pagiging healthy. And of course, they are actually, ano sila ang community or yung population na talaga into health. Okay? Into health and mahilig talaga sa mga gulay-gulay. Okay? Kaya malakas ang benta natin sa Dubai, Saudi, Qatar, Kuwait. Dahil halal certified ang ating JC Organic Barley. Approved din ang barley natin sa Ministry of Health in Qatar, Dubai, and UAE. O, diba? So, ewan ko na lang talaga kapag hindi mo pa ito nabenta ng Actually, guys, dapat kailangan mo lang talaga kapag nagde-deliver ka po ng ganito, confident ka din. No, confident ka din sa mga information na sinishare mo. Okay? Question number 11. Pwede ba sa bata ang GC Organic Barley? 'Di ba? Alam mo ba na pwede ito sa bata at napakaganda sa bata. Hinahalo ko ito sa gatas ng pamangkin ko para kumain na sila ng plato ng gulay. Okay? So, ang bata kasi minsan kapag nakakita ng kulay green, no, ayaw na ayaw na. Pero i-mix mo sa gatas, haluan mo sa gatas. Effective siya. Kasi actually, si GM Luis, ganito yung ginagawa niya, no, sa mga anak niya. Ako personally, ito din ginagawa ko. Para nagkaroon lang ako ng matcha latte. Nagtimpla ako ng matcha latte. Alright? So, ito lang ang natatanging gulay na pwede from birth to old age. It is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Okay? Question number 12. Pwede ba sa buntis ang JC Organic Barley? Ito ang dami, I think, marami po sa inyo nakaka-encounter na ganitong question.
Pwede sa buntis ang barley dahil para kumain ka lang ng isang platong gulay. Again, gulay lang po ang ating barley, hindi po siya gamot. So wala siya actually contradictions, no, kahit sa buntis. Lalo na sa mga pregnant na need ng enough nutrition, ang barley ay napakainam inumin. Pero since ito nga, buntis to, hindi natin alam kung ano mga health conditions niya, suggest ka pa din, no, na mag-ano siya sa doktor, mag-consult. Itong suggestion ko, again, dalhin mo sa doktor, ipa-check mo yung brand natin, yung product natin, pa-check mo sa PPD para, and for sure naman is ma-approve niya or papayagan ka namang inumin yan. Okay? Pero again, guys, wag niyo pong pagbuntis yan. Ako, maselan po yan. Dapat talaga nagsasuggest po kayo ng advice from the doctor. Okay? Question number 13. Pwede ba ang barley sa mga nagme-maintenance? Pwede ito sa mga nagme-maintenance dahil para kumain ka lang ng isang platong gulay. Ang barley po ay walang contradiction. Kumbaga, okay lang po ito kahit isabay, no? Isabay sa maintenance. In fact, makakatulong ito ng malaki sa pagbilis ng iyong recovery. Kasi ang JC Organic Barley ay nakakapag-supply ng nutritional support sa ating katawan. Siyempre, wag nyo na rin ititigil ang maintenance nyo. Maintenance nyo sa gamot. Kasi ang doktor nyo mismo ang makakapagpasabi kung need na i-stop pag-take ng maintenance nyo. Again, guys, wag nyo pong pigilan, no? Wag nyo ipastop ang mga nagme-maintenance ng gamot nila at sabihin mo i-ano mo, ano nga ito, i-replace yung maintenance nila with barley. Hindi po ganon. Okay? Nakakatulong lang po ang barley natin na ma-improve yung health condition nila na eventually, no, na makakatulong sa kanila na mag-let go na ng mga minemaintain nila. Pero for replacement, hindi po talaga natin yan dapat isasuggest. Okay? Hindi replacement ang barley sa gamot. Okay? Now, ayan. So, yun po yung questions po natin. Okay? So, clear po ba yung mga common, frequently asked questions natin? Madami bang natutunan, guys? Madami bang natutunan sa ating training tonight? Kasi meron pa po akong bonus sa inyo. No? Especially kapag, oo. So, meron po akong bonus. Okay? Kasi, ang bilis lang na mabilis lang magsagot ng mga tanong. Sino po ba dito ang may challenge kung paano makaka-initiate ng conversation para makapagbentas? Patype ako ng me sa chat box. Paano ka ba mag-a-approach para i-ano mo yung barley, i-introduce mo? Meron ba dito? Me? Yung iba okay na? Okay, me, LADC lang. How about yung Kaizen? I think magagaling na siguro magbenta ng Kaizen, no? Kasi meron pa akong scripts na pwedeng ibigay po sa inyo personally kung ginagamit. Okay, this is my personal script na i-share ko po sa inyo. Okay, me. Alright, sige. So, eto guys, you can take a screenshot of this one. Bonus scripts. Okay, I will be sharing two scripts na for me has been effective every time na sinesend ko po ito. Pero syempre, just to give you a heads up, meron at meron pa din talagang magsisin. Okay, that doesn't mean na kapag binigay mo to talagang bibili na. Pero ito kasi, these are the scripts na ang labas po nito parang hindi ka nagbebenta. Okay? Yan. So, first script po natin, this is what I call the Hello Tita script. Okay, Hello Tita script. Yun. Paano to? Isisend mo lang po agad to. Pero make it, kung if you want to modify, pwede, para make it sound like you. Alright? So, hello tita, kamusta ka na? Hope you are doing well, especially sa health mo. Bigla lang kita kasi naisip, no? Today, that's why napamessage ako. In case na meron kang 5 minutes extra time, may ipapawatch ako na video sa'yo about JC Barley and its benefits. Madami kaming customers na natulungan. Gusto ko sana na i-share ang health benefits ng product sa'yo and your family. Okay? It is known as a miracle product and superfood that helps sa madaming health concerns. Kami personally nagtitake na, daily umiinom, and it's been giving us a healthy lifestyle. Okay? So, anong parang ano dito, parang naging effect or parang naging labas sa nakakabasa nito, naalala mo siya. Kasi sa dami-dami ng taong nabentahan mo or sa dami-daming taong bumibili ng product sa'yo, gusto mong i-share ito sa taong kilala mo. So, ito, kapag ikaw, nasabihan, naalala kita today, so di ba parang ang feeling mo, maganda sa feeling kapag naalala ka ng tao. So, ito, here are ang video links. Ito ang link na to guys, hanapin yung link, yung farm natin sa New Zealand.
tapos yung link ni Dr. Victor Escueta na nag-explain ng benefits ng barley. Okay, yun yung video links na isa-send ninyo. Let me know kung na-watch mo na. Let me know kung na-watch mo na. Health is wealth, tita. Keep safe. Mukha ka bang nagbebenta sa ganitong script? Mukha ka bang nagbebenta, guys? Kapag ito yung sinend mo or ito yung nabasa ng kakilala mo. Hindi, 'di ba? Kasi you're just sharing information. Okay? Papanoorin mo sa kanya yung video kapag nag-interest siya, o di, pwede mo na siyang bentahan. Pero ang approach mo dito, hindi ka talaga nagsasabing nabebenta ka. Okay? So, ito, next day, follow up mo na lang. So, hello tita, napanood mo na ba yung video? Okay, especially if nag-scene na siya. Again, guys, ito, may scene mode pa din. Pero again, this is effective na approach para hindi ka nagmumukhang hard seller. Okay? Okay, so next po natin, script number 2. Experiment script. Okay? Hello, kung sino man yan. I hope you still remember me, especially kapag gusto mo i-introduce ang product sa taong hindi or matagal mong hindi nakakausap. Okay, hello, I hope you still remember me. I know matagal na tayong hindi nakapag-usap. I hope na you are doing well. The reason why napamessage ako sa'yo today is because currently, may tinetest kami na market for our product and I hope you are one of them. This is our product for testing. I'm sure narinig mo na to. So magbibigay ka lang ng, ano to? Magbibigay ka lang ng price, no, sa ating capsule or juice. Okay? I need people who will actually use our product so I can also get feedback once na magamit mo na. In case na you're up to support, I can give you 25% discount. Depende po yan. You can adjust sa both products. Thanks in advance ha. Malaking tulong ito sa akin. Stay healthy. So ito naman, ang labas ng script na to is parang favor script. Favor script na kapag siya nag-support sa'yo, bibigyan mo siya ng discount. Okay? Pero 'di ba, hindi ka na bumuka nagbenta, naghihingi ka lang ng favor. Eh, alam mo naman ng tao kapag gusto or gusto na nagbibigay ng favor, 'di ba? Kasi gusto naman talagang makatulong. Okay? So, yun guys, yung ating clear ba to yung ating experiment script? Patay ba ako ng clear sa chat box? Grabe, 48 pa din tayo, no? Okay, clear? Okay. Maganda ba? Maganda ba yung script? Baka ko lang nagandahan, no? But anyways, ito lang naman, sinishare ko lang po to sa inyo, yung information na to, yung ginagamit ko. Take a screenshot of this. No? Pwede nyo itong gamitin. Apply nyo po agad. Apply nyo po agad. Chat po kayo after this training, chat po kayo agad sa mga kakilala po ninyo. Huwag nyo po siyang hayaan na nakatambak lang no, sa mga notes ninyo. Kailangan talaga ina-apply siya. Alright? So, I hope na puno yung utak nyo ngayon, no, sa training natin for tonight, guys. I am very much privileged na may i-share po sa inyo yung mga natutunan ko. Yan. So, madami bang natutunan? Okay. Puno ba yung utak natin right now sa information about our products? Na-appreciate nyo ba, guys? Yung products po natin? Yung, especially the barley, ah. At I think na-justify bakit 1,200 ang product po natin. Na-justify ba? O, 'di ba? Maganda talaga siya. Kailangan lang talaga ninyo malaman or puno din kayo dapat ng information. Okay? Ayan. So, baka meron pa po tayong questions, guys. No, before I turn over the mic sa ating poging host. Sige, bias na po ako. Poging host for tonight. Meron po ba? Meron po ba? I can give another minute para makapag ano po ako ng mga questions. Okay? Wala guys? So sige. So thank you everyone and pa-picture tayo siguro Coach Pao. Yan, welcome guys. Welcome Team Kaizen and LABC. Okay, sige. Ako na lang muna mag-picture no kasi ako yung ano pala. Sige. Sige, open po tayo ng camera. Open po tayo ng camera sa sino gustong humabol sa picture taking natin. Okay, wait lang. Okay, sige. Alright guys, sige, meron pa bang hahabol? One page lang? Alright. Okay, one page lang tayo guys ah. 1, 2, 3. Ay, wait lang. Yun pala. 1, 2, 3, smile. Okay, isa pa.
One, two, three. Smile. All right. So, Coach Pao, thank you po and God bless po sa lahat. Ayan, thank you so much, Coach GL Nara, for that wonderful training, no? Kahit pa paano. So, may natutunan ba, guys? Patay ka ng yes sa chat box, kung may natutunan. Oh, grabe, super helpful, no? Kaya nga, guys, yung mga scripts natin, yung shinare ni GL Nara, make the most out of it. Okay? So, sige, everyone. So, mabuti naman kasi marami naman tayo natutunan ngayong gabi and sa susunod natin na training. Okay? So, everyone, good night, good morning, good afternoon, and God bless. And see you sa susunod na training. Okay? Bye-bye.